Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy wala nang lipatan. Tuloy na ang balikan araw-araw tuwing umaga. Serbisyong tunay at natural kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa Sulong, Quezon. Serbisyong tunay at natural. Good morning! Welcome sa isa na namang edisyon ng palatuntunan ni Stand Up Balikatan para sa Sulong, Quezon ngayong araw ng linggo, ika-4 sa buwan ng Hulyo taong 2021. Magandang umaga po. Sana samahan nyo kami. Isang oras lamang sa aming programa. At siyempre pa ang palatuntunan ito, patuloy po ninyo mapapakinggan sa iba't ibang mga impilang partner natin dito sa ating lalawigan, kagaya ng 92.7 Spirit FM, 93.3 Radyo Serbisyo, 98.1 Supreme FM at 98.9 Love FM. Sa mga nag-aantabay sa harap po ng inyong TV set, patuloy kayong tumutok at manood sa pamamagitan ng Broadcast Channel 6. Ganon din po sa Facebook account ng Stand Up Balikatan. Oh, partner. Ay, good morning. Another Sunday. Oo nga, Great Sunday. Napakabilis ng araw. Kagaya ng palagi Yes. ko sinasabi na parang nagbibilang ako ng panahon. Tayo Yan. natutuwa sapagkat alam mo naman, Sunday, araw ng pagsamba, araw ng pamilya, at araw ng pamamahinga. Siyempre, higit nating pasalamatan ang dakilang lumika at of course, ang ating araw-araw nakakasama, nakasuporta sa ating lahat, ang ating mga pamilya. Oo, at dahil sabi ko nga sa iyo, dahil araw ng pamamahinga ngayon, pero tayo still ay nagtatrabaho para may mapanood o may iba naman silang makita sa ating mga ipinakikitang video footages. Correct. At habang kayo po ngayon ay nagpapainit man ng tubig para ihanda para sa paghigop ng masarap na kape o kaya naman mga nagluluto na para sa masarap na almusal, agahan, ano man po, samahan niyo po kami sa pag-uusapan natin, ha? At alam ko, ipakikita mo, introduce mo itong isa na ng mga lakad o Correct. gawain ni Atty. Mike Tan, ang butihing anak ni Congresswoman Dr. Helen Tan sa kanyang mga pinupuntang lugar dyan sa ika-4 na distrito. Wala naman talagang nagbubunga ang puno ng hindi mabuti, lalo na kung ang pagmamanahan naman, ang hangarin ay makatulong sa ating bayan at sa lahat ng ating mga kababayan. Kaya samahan niyo po kami, ihahandog namin sa inyo ang minsan naging pagtungo po kamakailan ni Atty. Mike Tan sa 2 barangay, 2 lugar magkaiba sa bahagi po ng Atimonan, Quezon, kung saan tiningnan niya ang sitwasyon, kalalagayan ng mga kababayan nating Atimonanin at sa totoo lang, naku, humanda kayo sa kanyang pagbabalik. Sigurado ipaplano po yan ng anak po ng ating kongresista na Doktora pa para ihatid ang kaunlaran. Panoorin po natin ito. Umaga pa lang po, kasama ko na po si Atty. Mike Tan. Pumunta po kami ng Montes, San Andres Bundok, Montes Calagan, Montes Calaon. Ngayong araw po, ito na po yung huling lugar na punentahan namin. Noong umaga po ay nasabi na po ni Kaprayan, punta po kami na San Andres Bundok. Nag-check po kami ng mga daan, mga pagawaan daan. Maraming gawa ang palang daan doon at mahirap po pala pumunta sa 3 barangay ngayon sa Montes Balao at Montes Calagan. No? So, naghihintay lang po tayo ng magandang panahon para mapasagawa, no? At least man lang, mapondohan sana
Pero alam naman na po yan ni na doktora. So, yun po. Pagkatapos po, nagpunta po kami na Malinaw, Ilaya. Check rin po ako kung saan pupunta sa Manila. So, ngayon ko lang nalalaman na dami palang daan na kailangan gawin dito sa Atimonan. Dito pa lang sa bayan ng Atimonan. Ngayon po, pagkakaroon po ng Manila Ilaya, punta po ang Caridad Ilaya, may mga interview po doon. Kasi may mga pinahabong mga teacher po nung biglaan daw po last year, mga December 27. So, may mga teachers rin po nakabit sa akin doon at may gusto rin po sanang ipagawa. No? Dahil nga po sa flood. Pero alam naman na po natin na wala pa po tayo magagawa sa ngayon. No? Marami po kailangan pang pag-aralan sa mga binabang mga lugar. Tapos, sa uli po, ito pong blessing. Napakaganda po ng inyong barangay hall. Malaki rin, no? Baka pagkakamalan ng paborito ni Doktora. So, ako naman po iniikot. Nagiging mata naman po ako ni Doktora sa mga bayan-bayan, no? Baka daw po kasi may nakikita ako na hindi ko yan nakikita. So ako po yung tumitingin sa ngayon. Sabi nga po ni Mayor Mendoza, ay marami na daw po akong utang. Hindi pa daw po ako nakaupo. Pero yun naman po tayo naman po tulong-tulungan dito. Siyempre, ang gusto naman natin dito magpapagsisig. Madali lang yan kapag lahat naman tayo gusto yung hangarin na mapa-online yung isang barangay, isang bayan, madali na yung trabaho. Kailangan na mag-usap. Mga pala, may gamot po kaming dala ngayon para sa ating mga barangay. Ito turn over po natin sa mga PHW. Sila na po yung bahalang mamahala. Yan po ay para sa inyo. Yan po ay may mga pang-maintenance, pang bata, pang matanda. Alam ko po kalamihan ay losartan daw yung hanap. May mga high blood, no? Pero yan po ay may listahan. Pag naubos po, tapos may inventory pong ilalagay, ay malalaman na rin na po namin yung mga hinihingi na karamihan, no? So, sa mga susunod, yung gamot na lang na yun yung parang ibibigay, no? So yun po, maraming salamat po at magandang hapon po. Salamat sa serbisyong tunay at natural. Walang dudang mamahali ng mga kababayan natin, partner at mga Oo. kaistan, si Attorney Mike Tan. Kitang-kita yung kanyang kababaan ng loob at parehas na parehas ng kanyang nanay, ng kanyang mga magulang, yung nais na makatulong talaga sa pangangailangan ng bawat komunidad. Kita mo naman yung binabay, napakaputik. At Oo. talagang hanggang tuhod yung putik, pero tinagatsaga niya. Tama. Yan yung mga magagandang karakter na hinahanap ng marami sa atin sa mga susunod na panahon ay pagtitiwalaan marahil natin sa mga masaselan, mga sensitibo nga posisyon sa ating pamahalaan. Pero ang pinakamainam nga niyan, sa ganitong kaaga pa lang ay nakikita na niya na dapat kapag papasok ka sa larangan ng politika, masigasig ka, hindi lang para ligawan ang ating mga kababayan, kundi para alamin ang kanilang napakarami sang katerba na problema at pagbabalik doon kapag dumating na yung tamang panahon na tinatawag, ayan na, nakalista na at nakasulat na at mag-aabang na rin ang marami ng katuparan doon sa solusyon ng kanilang kasalukuyang problema. Nakita po na marami pa pala tayong daan ng mga kinakailangang i-repair, iayos at lahat ng yan sigurado namang mapagtutuunan po ng Quezon Port District Engineering Office. Hindi man siya masabay-sabay sapagkat dalawang magkaiba barangay, pero tinitiyak na yan ay gagawin at gagawin sa mga susunod na panahon. Sabi nga, ay mahirap sabay-sabayin. Unang-una, malalayo yan.
mahirap ang magpasok ng gamit pero tsatsaga-tsagain niya ni Atty. Mike Tan sa pamamagitan ng Congresswoman Helen Tan ng kanyang serbisyong tunay at natural, gagawin nila yung mga balak nilang proyekto. Hindi lang balak, talagang gagawing proyekto para sa mga kanayunan na yan. Isa marahil sa mga nagiging dahilan sa gabal kung bakit natatagalan yung pagsasaayos ng mga daan na yan na matagal na panahon pinoproblema ng ating mga kaubayang residente sa mga naturang lugar ay yung limitado na kakayahang pinansyal ng ating gobyerno. Napakalawak po ng ating bansa, ng ating republika. Ang mahalaga niyan sa ngayon, mapagtutuunan na ng pansin ng ating gobyerno dahil nakita po yung pangangailangan, medyo marami na rin kasi yung residente at inaasahang yan yung higit na makakatulong para umangat yung kanilang kabuhayan. Sabi nga ng mga taga Public Works and Highways, isa yan sa mga paraan hakbang para yung kanilang dati-rating matutulog na ekonomiya, gumanda-ganda naman kahit papaano. At isang nakikita kong edge o yung kalamangan ni Atty. Mike Tan ay siya'y bata. Napakalakas ng katawan. Kaya na susuong niya itong mga napakalayong sitio o barangay dyan sa bahagi ng Atimonan. Malakas yung katawan ng bata. At imagine yan ay kung tutusin, nagre-review pa sapagkat magbabar siya, di ba? Pero inuuna pa rin niya yung pagsiservisyo sa kanya mga kalalawigan o kadistrito. Nangingibabaw dyan, mga kaistan, yung kanyang pagiging matulungin. Lalo na naman siguro kung actual natin makikita yung kalalagayan nila, ikaw na yung matyaga na naglalakad lang sa napakaliit na piraso ng cemented na kalye kung meron man, kung wala ay totally naputikan sa panahon po ng tag-ulan. Kaya napakahirap po talaga at asahan natin yung pag-usad ng kabuhayan doon. Medyo matatagalan kapag ganyan yung sitwasyon. Pero once po na na-develop yan, nagkaroon ng maayos, ligtas na mga daan, ay dire-diretso yung pag-unlad ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Yan yung hangarin ni Congresswoman Dr. Helen Tan. Napakalaking tulong ni Atty. Mike Tan dahil yung mga areas na hindi po mapagsasabay na mapuntahan ng opisyal, magagawa at makikita yung kalalagayan mismo ng naninirahan sa pamamagitan ng kanyang butihing anak. Alam mo, nakakatuwa yan si Atty. Mike Tan. Pero sa mga susunod na panahon, pag hindi na sa ganun kabala, sisikapin natin may interview o madala dito ng aktwal, yung live, para naman matanong natin doon sa kanya mga naging kapagod-pagod na karanasan. Kaya lang, hindi mo mababaka sa mukha niya na siya ay napapagod o sumusuko. Talagang dire-diretso siya. Kung every other day or daily, ay talagang sinusuko niya yung napakalalayong barangay at sitio na yan. Kapag nangyari yan, karangalan po ng ating maliit na palatuntunan na dito sa programang ito, ninyo mapapanood, mapapakinggan ang kanyang mga hangaring, kanyang mga layunin, itutulong at gagawin pa para sa mga naninirahan sa 10 munisipalidad na nasasako po ng ika-4 na distrito ng ating lalawigan. Yung narinig ko kamakailan sinasabing si Atty. Mike Tan magpapatuloy ng serbisyong tunay at natural. Oo, at tingin ko yan ay kayang-kaya niya at medyo parang na siyang dalubhasa sa pakikipagpanayam sa mga mamamayan, di ba? Sanay na siyang mag-entertain o makipag-usap, alamin kung ano man ang problema, lahat ng problema na within the barangay. Yung barangay na binanggit, hindi ako magtataka soon sa mga darating po na araw. Makikilala, Malinaw Ilaya, yung isa, no, na lugar pa na inaasahan ko at nating lahat uunlad at uunlad. Sa kabuuan po yan ng Atimonan, Quezon. Ayun, at abangan po ninyo ang aming pangalawang video footage na ipakikita. Hinggil po naman to, bahagi po ito ng turismo. Panoorin niyo po. Hello Pilipinas! Hello Quezon Province! Handa na ba kayong mamasyal at libutin ang mga ipinagmamalaking tanawin ng ating lalawigan? Ito ang travel vlog na lilibot at magpapakita ng magagandang tanawin sa ating lalawigan ng Quezon. Ako po si Dr. Helen Tan. Tara na at mag-explore dito sa Biahelen!
Lord. So, ito. Yan. So, nandito po tayo ngayon. Medyo madilim, pero naririnig niyo po ang sound ng mga paniki. Oh my God. Pero eto po, nakikita natin ngayon yung ganda dito sa Bosque Cave ng Barangay Villa Mendoza, Gumaca, Quezon. First time ko pong nakarating, pero the reason why bakit po ako nag-visit dito kasi meron po tayong convergence project ng DPWH and Department of Tourism. And nagawa na po natin yung access road going to here. Nakita natin, pagpasok pa lang few meters from the barangay road, nakita na natin ang ganda ng nature. Ang daming rock formation bago pumasok po dito sa loob para makita yung cave. So ngayon, ito po, nakita namin yung first cave pero sobrang ganda po talaga. And sisikapin po ng inyong lingkod na ito ay ating maisaayos pa, maipakita pa yung ganda dito sa loob. Napakaganda po. My gosh. Hindi ko alam na merong ganito po dito. But anyway, presenting the first cave, may wish ako dito. Yes. So, maraming pwedeng gawin, di ba? Itong rock formation na to, so, walang makapagbigay ng history sa atin, no? Bakit biglang nandito sa bundok, ang dami mga bato. Well, sabi ng kasama naming engineer, baka merong geological activity before. Pero napakaganda nitong pag-akyat namin. So, overlooking, pupunta po kami ngayon at surprise daw po ano yung makikita ko doon sa Torre. Ay, hindi ka, samahan niyo po. Nakita mo naman, partner, at nakita ng ating mga televiewers kung gaano kaganda itong Bosque Cave dyan sa bahagi ng Barangay Villa Mendoza, Gumaca, Quezon. Ano masasabi mo, partner? Amazing! Yan ang sasabihin ng marami natin mga televiewers Ganda, na no? marami nakarating na ng personal na akyat at napuntahan po ang napakagandang Bosque Cave. Kakaiba, no? Oo. Maging si Congresswoman Dr. Helen Tan, kitang-kita naman habang nandun siya sa site, nag-enjoy ng todo bonggang-bongga dahil aba, yung maakyat mo yung lugar na yon. Ewan ko lang kung kayanin mo at ng ilang pa nating medyo mahina na ang tuhod. Good luck sa inyo. Pero kung ikaw ay nakaakyat doon, natungtungan mo yung mga magagandang formation ng rocks na yon, magiging proud ka sa sarili mo dahil at your age, at our age, aba, mararating natin yan. Sino kayang sasama sa akin Aba, pag-akyat dyan? alam mo, yung pagkakapuntang yan ni Congresswoman, kitang-kita sa kanyang mukha na nabigyan siya, nag-enjoy, natuwa, nagalak, kitang-kita. Kaya lang, kung ako'y naisama dyan ni Congresswoman, baka nauna pa ako sa kanya sa pag-akyat, ha? Nauna ka ma- sa pagbaba. Sa Pero pagpawid. congratulations sa mga Mm. gumakenyo dahil nasa inyong Oo. lugar. Ang magandang tanawin na yan, mga kababayan, na Ang talaga ganda. namang inaasahan nating makakatulong po ng malaki sa paglago, pag-angat ng turismo, ng kabuuan po, ng bayan po ng Gumaca. Kapag ka natapos ang problema natin sa matinding dagok dala po ng pandemic COVID-19, asahan nating marami po ang magpupunta dahil napanood nila sa TV Helen. Yung pag-akyat na yan, yung biyahele ni Di ba Congresswoman. naipagawa niya yung approach diyan, yung karsada Oo. kamakailan ay natapos na. Yun yung papunta doon sa Bosque Cave na naipasiminto nila yan.
Of So, course, hindi ka na pala oo. mahihirapan, Hindi, ibig hindi siya sabihin. mahirap kasi konkreto na yung daan papunta doon. O, kasi nga in preparation yan para doon sa mga turista at yan ay bahagi ng convergence project ng Department of Tourism, DPWH, of course, pre, ng opisina ni Doktora. Ang Kaya ganda. maganda na yung karsada. Magbibigay yan ng trabaho, mga kababayan, Mm. diyan sa mga naninirahan, lalo tigit malapit sa area, sa Villa Mendoza, sa bayan pong yan, dahil alam naman natin kapag ka may lugar pasyalan, nagkakaroon po ng mga kainan, nadadagdagan po ang ruta ng mga sasakyan dahil ihahatid ang mga kababayan nating turista galing sa iba't ibang lugar patungo dyan sa pasyalan na yan. Kaya kinukongratulate ko yung mga taga-Gumaca dahil swerte ninyo sa inyo matatagpuan ang Bosque Cave. Kailangan lang, partner, kita mo naman kung gano'ng kaingat si Congresswoman na sumampa, ha? Kasi hindi rin naman. Pwede ka So, kailangan kasing lang mag-ingat ka rin. Medyo mahulog. mabigat-bigat. Oo, pwede kang ma-accident kung hindi ka Dapat dyan ayos o ay mag-iingat, ha? focus ka Oo. at tinitingnan, tantyado mo yung iyong inaapakan Ayan. para hindi ka naman mahulog. At saka bukod doon kung napagod ka man sa pagkakit, naghingal ka. Pero pag narating mo yung peak, yung taas, ay kita mo yung napakalawak na kaparangan. Ay, Dahil tanggal mataas ang ka, ha? pagod kapag kaganyan. Tanggal ang pagod mo Sulit, dahil pero kung maganda kayo yung ay lugar. nag-a-attempt, nagbabalak, nagpaplano na Mhm. pumunta dyan together with your barkadas and family, ay kailangan siguro makipag-coordinate tayo sa local tourism oo. office nang sa ganon ay alam po natin mga kababayan kung ano po ang mga dapat nating gawin, handa tayo. Kahit po naman yan ay gaano kataas, kailangan po ay may kasama tayong tour guide na mga alam po nila kabisado yung lugar para maiwasan ang anumang klase po ng aberya. Pupuntahan natin yan sa mga susunod na panahon. Sisikapin nating marating din dyan sapagkat si Congresswoman niya ay kinaya niya. Ha? Pero kakayanan din nating puntahan niyang napakagandang lugar na yan, ang Bosque Cave, dyan sa bahagi ng Gumaca, Quezon. Ano nga kaya? Kayanin ng ating partner mga kababayan. Titingnan at aabangan po natin yan. Pero ito ang higit na Mhm. dapat po ninyong abangan at kaabang-abang. Pwede kayong manalo ng 300 pesos worth of load kada araw, Lunes hanggang Biyernes. Ano ang dapat gawin? Eto lang, i-like po ninyo at i-follow ang page ng Stand Up Balikatan. Kami pong dalawa ng host ng programang ito, mayroong mga ibibigay na katanungang hango po sa aming mga pinag-uusapan. Kaya't inaasahan namin kami po ay inyong panonoorin sa mga araw na yan na umiere, sumasahing papawid ang maliit na programang ito. Ano pang hinihintay nyo? Abangan po ninyo sa araw po ng Lunes. Bukas na yon, 300 pesos worth of load, partner at Oo. mga ka-stand. Malaking bagay Isulat po kaagad ang aming pinag-uusapan, tandaan ang mga mahalaga, maaaring dyan po kami humugot ng mga tanong na kailangan nyong sagutan. Uulitin ko, huwag kalimutang i-like at i-follow ang page ng Stand Up Balikatan. Samantala, mga kaserbisyong tunay at natural, eto pa ang higit na dapat ninyong abangan sa ikalawang bahagi po ng ating talakayan sa umagang ito. Mga kabalitaan natin, napakasipag, mahusay. Maaasahan natin na magpapatuloy ng mga programa ng pang-infrastruktura sa mga daang sakop po ng 4th District ng ating lalawigan, kapartner ng opisina ni Congresswoman Dr. Helen Tan sa pagtiyak ng mayroon tayong maayos na lansangan, walang iba kundi ang kasalukuyang OIC District Engineer ng Quezon, 4th District Engineering Office, si District Engineer Rodel Florido. Lahat pong yan sa pagbabalik po ng palatuntunang Stand Up Balikatan para sa sulong Quezon. Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stand Up Balikatan. Stand Up Balikatan para sa sulong Quezon. Serbisyong tunay at natural. Totoo bang effective ang VCO o virgin coconut oil sa COVID-19? Ako nang magsasabi sa iyo, effective! Ito si Cabsec Carlo Nograles. Sabi ng mga eksperto sa Department of Science and Technology, mabisa ang virgin coconut oil o VCO para mas mabilis na gumaling at pigilan ang paglala ng COVID-19. Mura na, effective pa, sigurado dahil gawang Pinoy. Cabsec Carlo Nograles, nagpapaalalang, kailangan natin
magtulungan. Manood at manalo! I-like ang Stand Up Balikatan official Facebook page at munod ng programang Stand Up Balikatan para sa Sulong Quezon tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Sagutin ang ibibigay na katanungan ng program host sa pamamagitan ng pag-text sa numero bilang 0966-99-14581 ng tamang sagot kasama ang pangalan, address at edad. Ang pangalan ng mananalo ay i-announce bago matapos ang programa at manalo ng 300 word of load. Kaya manood na, text na. Tandaan, ito ay eksklusibo lamang sa mga Kisonya. Device, kailangan po ng ambulance. Kasi kailangan nyo yung ambulance. Sa amin, ito po ay pinagkakatiwala namin sa pangangasiwa po ni Vice na mapakinabangan po ninyo. Tandaan nyo po, ang serbisyo po namin, 24 na oras, 7 araw sa isang linggo. So, hindi po kami natutulog. Okay? Yes po. Yung aming programa para sa pagtatanim ng cacao intercropping with coconut, nagsimula yung konsepto 2014. Then 2015, nagkaroon kami ng first cacao summit. Ang goal ay makapagdagdag kita para sa ating mga magsasaka. So ngayon, meron na tayo na processing center dito sa 4K Cacao Farm. Nakapag-establish kami ng facility. Maipakita ko sa mga magsasaka na yung sinimula namin na pangarap na magtatanim lang, kikita lang, meron tatatak doon na brand, no, na masasabi nila amin ito. So eto na po ang katuparan ng aming mga pangarap at Taste of Hope and Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at Kim Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa Sulong, Quezon. Serbisyong tunay at natural. Balik na tayo sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan sa mga kakabukas lang ng inyong transistor radio o kaya naman kakaharap nyo lang sa inyong TV set. Patuloy nyo po aming samahan sa ating mga pag-uusapan. At kasama na po natin ang ating panauhin ngayong umaga ito. Walang iba kundi si Engineer Rodel O. Florido, ang OIC District Engineer ng DPWH Quezon Port Engineering District Office. Magandang umaga po, DE. Magandang umaga, Sir King. Ma'am Celine, magandang umaga po.
Welcome po sa ating palatuntunan DE. Dun sa mga viewers natin sa oras na ito, baka hinahanap nila parati, sino ba yung DE Florido na yan? O ay sinong Port DO? Eto na po siya ngayon. Kasama natin dito sa ating studio partner. At lagi namin binabanggit tuwing umaga. Alam kong marami kasing umaalis ng kanilang mga bahay patungo sa kanilang trabaho, sa probinsya, lalo ng mga taga Bicol region, tumadaan po ng inyong mga kalsadang miniminti na. Nasusunod ba yung mga signages, yung paalala nyo na magdahan-dahan lang, konti kailangan para ligtas biyahe? Nasusunod po kaya? Opo naman, nasusunod po. Sapagkat ito pong mga nakaraang panahon na konti naman ang natatala ng mga aksidente. At patuloy din naman sa tulong ng ating minamahal na Congresswoman Dr. Helen Tan, patuloy po ang ating tanggapan sa pagpo-provide ng mga kinakailangang signages upang sa ganun ay matulungan ang ating mga motorista sa kanilang pag-iingat sa kanilang paglalakbay. So very important po pala yung mga signages na yan para sa safety ng ating mga motorists. Hindi nawawala? Meron pong pailan-ilan na katulad po pag may mga nangyayaring aksidente, nababangga po yung ating mga signages, di na nawawala po sila. Ngunit ito po ay agad na pinapalitan ng ating tanggapan. At upang sa ganun ay mapatuloy yung silbi ng mga signages na nawala. Pero hindi ba pagka ang aksidente nangyari, di ba? May nakabangga, hindi man sinasadya, may nasira na parte ng daan, yung part ng tulay o ano man, yung ba'y babayaran ng isang nakabangga? May pagkakataon po na atin silang pinananagot sa tulong ng ating mga kapulisan sapagkat ang agad naman po rumiresponde sa mga nasabing aksidente ang ating kapulisan sa lokalidad kung saan bayan nangyari ang isang aksidente. Paano kung walang pambayad? Yun po, niyang human, kumbaga, Consideration. human consideration, may mga pagkakataon, mas madalas na ibibigay na rin yung mga lisensya ng mga driver na nasangkot sa aksidente. Kasi kung hindi pala, i-hold muna yung license. Tsaka, Ay, SOP naman yun sa mga at aksidente, saka no? hindi, kung yung aksidente na malmaan din yung nakabangga, Oo. medyo nakakawa pang sisingilan pa Yun. para sa damage kasi siya mismo ay namalmaan sa tama. Pero ang good So, news dyan, konsiderasyon. na-reduce pala yung ating road accident. At yung malaking bagay yung mga signages na pinoprovide. Miski naman nung ang engineer pa dyan, sila Engineer Plancia, Oo. Engineer Ronel Tan, consistent naman yung ating mga signages na yan. At kung yan nga ay nawawala, may mga pagkakataon nung araw ninanakaw pa yan. So nagkaroon yata ng mga ordinansa na bawal mamili ng ganyan ng mga junk shop. Kaya Sa junk wala shop. wala nang nakikialam yan. Mahigpit Correct. yung batas dyan, partner. Tama. Opo. At kayo ay bago lang halos na DE sa Opo. Quezon Port DO, pero ang dami yung balita ko mga high impact project. Pag ba sinabing high impact project, what is this? Ang atin pong mga sinasabi na high impact projects ay yung mga proyekto na magbibigay ng malaking epekto. Unang-una sa pagbabiyahe ng ating mga motorista. Ikalawa, yung epekto sa economy sa isang lugar kung saan mapapabilis nga ang biyahe ng mga pagdadala ng mga produkto mula sa isang lugar papunta sa mga pamilihan at mula sa pamilihan papunta naman sa mga kabaranggayan natin dito sa ika-4 na distrito ng Quezon. Isa-isahin po natin kung alin-alin namang mga proyekto na tinatawag kabilang sa high impact ngayon na ongoing, papatapos na, mga natapos na, sa sako po ng Quezon Port DO. Magsimula po tayo dito sa Pagbilao kung saan ang amin pong tanggapan, Quezon Port District Engineering Office, ang nakakasakop sa pagpapagawa ng National Road. Una po dito yung Pagbilao Bypass Road. Ito po ay tatahak kung papunta po tayo sa Bicol Region, tatahak po ito sa kaliwang bahagi ng ating pambansang lansangan. Mula po sa may Barangay Talipan, kakaliwa po tayo. Labas na po ito sa Barangay Ikirin sa Pagbilao. Dadaan po ito dun sa mga barangay na dati-rati walang daan. Kailan ang tapos niyan? Ah, Hindi ba putol pa siya sa ngayon? Sa ngayon po, putol pa ang nag-implement po. May isa po ritong mahabang tulay na ang nag-implement ay regional office. Kung matatapos po yung nasabing tulay, magdudugtong na po yung ating na-open na kalsada sa nasabing lugar. So, pero still end kasi yung construction doon sa dulo ano. So may ginagawa po palang tulay. Yes po. Yes, So yun tulay. po ang inuuna Opo, and then oo. eventually magdudugsong po yun. Mhm. Palabas po ng Kirin na highway na yan. Highway Sa na po. National Road pa rin. Balik. Parang Wow. pinasyalan niya ng ating partner DE Florido at parang naiinip. Bibilin ata niya yung mga kasunod na lote doon sa Hindi bakanting naman. lugar na yun. Hindi naman. Akala niya end na nung project. So, Ah. when ang target
ng pagtatapos ng proyektong ito? Sa atin po kasi yung mga naka-multi-year po kasi ang ating mga proyekto, yung lalo na yung malalaking proyekto, high impact project, Yung mga tagal naka-multi-year. na taon? Karaniwan po ini-estimate natin 'to ng 5 taon. Ah. Ngayon, depende po sa releases ng pondo from national budget. Natagal po yung isang proyekto. Pero sinisigurado po ng ating pamahalaan sa inisyatiba na rin ng ating kinatawan, Dr. Helen Tan, na taon-taon marilisan ang lahat ng mga high impact projects sa ating distrito. Opo. Okay. Maliban partner dun sa magbe-benefit talaga yung mga residente Mhm. direkta dun sa daan na yun. Bakit na-identify yun na dapat lagyan ng ganong klase kahaba ng daan? Sa amin po sa ika-4 na distrito, hindi po lingid sa ating kaalaman na ang ating Congresswoman Dr. Helen Tan ay madalas lumalabas, madalas po siya sa mga barangay at doon po sa pakikipag-ugnayan niya sa mga lokalidad, sa mga tao sa barangay, nalalaman niya yung mga kahilingan ng ating mga kabarangay sa mga linang bawat bayan. Kaya na-identify po yung mga proyekto ito. Kasunod po na sinasabi natin ngayon pa kasi tulad po sa bayan ng Atimunan, meron po tayong Atimunan Mauban Road, which is ito po naman ay magbe-benefit dun sa magdudugtong sa ika-4 at unang distrito ng Quezon. Ito yata yung 27 kilometers po ba? Bale po, opo, yung sa amin pong sakop sa Quezon Port District ay 15 kilometers at parang 12 kilometro naman sa Quezon Port. So, ito po ay considered as a high impact project. Yes po. At actually ito ay, kung di ako nagkakamali, ay nabisita natin at actual na nakita namin. So as of today, as of now, ito po ay nasa ilang percent na. Ilang porsyento na po ang nagagawa rito? Yung Atimunan side po. Yung Atimunan side po, yung huling punta natin ay nasa almost 35% na po ang completion niya, financially at saka sa physically. Doon po naman sa side ng Mauban, nagko-construct na rin po ba doon? Nag-utay na? Ayon po sa ating pagkakaalam, dahil nabanggit ko nga po kanina na lahat ng proyekto ay taon-taon nabibigyan ng laan na pundo. Ganon din po ang kanilang ginagawa. Tuloy-tuloy din po sila sa So kanilang kaya activity. lang ang in charge doon is siyempre yung First District Engineering Office. Opo, tama po. At of course may ugnayan naman kayo niyan. So magsasalubong siya, ano po. Opo, oho. So ano po ang target date nito matatapos po ito? Ito pong Atimunan Mauban Road, bali 2025. 2025. Target namin. 4 years ngayon to ay, go. Oo, mga mahaba-haba pa ano po sapagkat ano po ang bukod doon sa release ng pondo, ano po ang pwede pa mga maring mga hindrance dito, yung mga sagabal, kung bakit ba nagtatagal ang paggagawa? Ayun po. Una po, nabanggit ko na rin dati na yun pong pag-acquire natin ng right of way. Our right of way. Oo. Kaya po ang ginagawa ng ating tanggapan, bago magsimula ang isang proyekto, nagpapatawag po tayo ng coordination meeting with the lot owner. Okay. Nagko-consultation, actually nagko-consulta po tayo. Yan yung first step. Opo, yun po ang first step. Ano po, pumapayag po ba usually ang mga nakakausap yung lot owner? Pumapayag po ba o may resistance? Majority po pumapayag sapagkat So, paminsan may mga na-encounter kami na paisa-isa lang na may-ari na medyo mahirap paliwanagan. Ngunit pagdating sa huli na maipakita naman sa kanya yung benepisyo ng ginagawang proyekto at gagawing kalsada, ay napapapayag po naman ng ating at tanggapan. saka yun naman ay babayaran po sila sapagkat under yun yung expropriation, di po ba? Opo, ang proseso po kasi sa pag-acquire ng isang lote na gagamitin sa isang proyekto ay una po yung tinatanong natin sila kung balak nilang i-donate ang isang lupa. Yun po yung unang hakbang. Meron nagdo-donate, hindi na Meron nagpapabayad. Which is sa ngayon wala na po kasi Wala na. alam na nila na nababayaran. Okay. Yun po. Ang ikalaw po yung nag-o-offer po ang ating tanggapan sa pamamagitan ng land bank, pipresyuhan yung tamang presyo ang isang So, lote. yung pinaka Kung ano ba yung Zonal value niya. appraised value. appraised value ng land bank, karaniwan po land bank ang okay. napapakasuyuan ng aming opisina na mag-appraise. So pag ganun partner, madali na ano po pag once na pumayag ang lot owner at may appraised value na ang land bank. So madadaanan na ng proyekto. Opo, kami po sa aming tanggapan, madalas po pinapaperma namin sila ng permit to enter. Para Okay. kahit wala pang bayad ang isang lote, ay pwede na namin galawin. Okay. So Para maumpisahan na. sinasabi niyo po ba sa mga lot owner na ito naman ay yung unang makikinabang ay sila sapagkat sila yung mga nagmamayari ng dadaanan doon.
O either tataas pa yung valor ng lupa nila once na nakarasadahan po. Opo, ganun nga po. For example po, yung una natin natapos na Lopez Bypass na proyekto din ng ating minamahal na Dr. Helen Tan. Sa ngayon po, kung mapapagawi po kayo dun sa aming lugar sa Lopez, napakamahal na po ng valor ng lupa. Medyo nakita po namin. Tumaas na, yan. no? Value. So, tumataas po ang valor ng lupa. At eventually yan, mausaha mo, may mga subdivision na dyan or commercial. Opo, tama po yun. So, yun pala yung impact din ng project para sa ekonomiya. Opo, yun po yun. Yung unang-unang impact sa may-ari ng lupa na madadaanan, tumataas ang halaga ng kanilang lote. Opo. How So, about yung mga island municipalities natin? Sakop po ng distrito ni Congresswoman Dr. Helen Tan. Meron po ba tayo mga ongoing projects na monitor sa ngayon? Opo, sapagkat nabanggit ko nga po kanina na ating Congresswoman Dr. Helen Tan ay tutok doon sa kanyang nasasakupan na 10 bayan sa ika-4 na distrito ng Quezon. Hindi po naiwan ng ang island municipalities ng Quezon, Alabat at Perez. Sa ngayon po meron tayong ginagawa na tulay na magdudugtong sa Alabat Island at sa mainland. Ito po ay May tawag yan eh. Aguho, Aguho. Quezon Bridge. Okay. Ang length? Ang length, sa ngayon po ang actual length na sinasabi ng contractor, kausap ko lang po siya kahapon, ay 1,780 meters including approaches. yun yung Lopez 2, Quezon. How about So, yung Roma Point na naririnig ko? Ikinorek na nga po ito ng ating doktora. So ano na Helen siya Tan. ngayon? Aguho po kasi yung barangay, actually Kalawag siya, nakakasama sa kanya. So ito na pala yun. Mhm, Aguho. mhm. Okay. So, Nakilala siya as Roma Point dati. So bakit Lopez ang binabanggit? Sapagkat Lopez po yung majority barangays na dadaanan ng kalsada na magdudugtong dun sa tulay. Okay. Mm. So 1,000 780 meters. Yun po yung tulay, ano po? Yung tulay kasama po ang Kasama approaches. ang approach sa hanggang doon Ikabilang. sa bayan ng Quezon. Quezon. Malaking bagay ito. Pupunta na ako ng Lopez. pwede Mga ka ilang nang- minuto lang, nasa Quezon Pwede na ka lang ako. hindi magbangka kung gagaling ka ng Lopez, Quezon. Opo, yun na nga po ang target talaga. Kaya naipagawa ang nasabing proyekto sapagkat hindi naman po lingid sa ating kaalaman na kapag masama ang panahon, kapag rainy season or tagbagyo, hindi po nakakalabas ang mga kababayan natin sa 3 bayan sapagkat maalon. Ngayon po kung matatapos ang nasabing proyekto, kahit anong panahon, makakatawid sila, So, lalo na kapag may mga emergency. Gaano kahirap gawin yung tulay na yun? Bilang kayo ay isang mahusay na Ano ba yun? inhinyero. 4 lanes? 4 lanes po ba? 4 lanes siya. 2 lanes lang po siya 2 with lanes. sidewalks, malapad na sidewalk na Okay. pwedeng pagjogingan ng mga Okay. tao sa Quezon. Iba ang proyekto? Ano yan na ibig sabihin na pwedeng sabihin na landmark yan? Yung project na yan. Opo, First yan, ano? Kauna-unahan yan. opo, tinitingnan natin ito na napakalaking legacy sa pamumuno ni Congresswoman Dr. Helen Tan. Sapagkat una ho ito sa kauna-unahang proyekto dito na mahabang tulay dito sa Region 4A at dito sa Southern Luzon. Actually, wala po tayong nababalitaan na ganyang kahabang tulay. Opo, pero nasa gitna tayo ngayon diin ng pandemic, dala po ng COVID-19, malaking problema at naka-apekto ba ito sa mga pagko-construct natin ng mga project na ating pinag-uusapan ngayon? I mean, yung mga workforce ninyo, nalimitahan ba ang ating galaw sa araw-araw? Opo, lalo na po nung panahon ng enhanced community quarantine, napigilan po yung ating mga kontraktor sa pagkilos sa mga proyekto ng aming tanggapan. Ngunit nung ma-lift na po yung ECQ, kumilos naman po ang ating central office upang sa ganun magkaroon ng mga guidelines kung paano maipapatupad yung ating proyekto na hindi naman na kumbaga hindi nasasakripisyo yung safety ng ating mga trabahador or labor force. Sa ngayon po, ina-address na rin po ng central office, naglabas po sila ng department order upang sa ganun matulungan yung ating mga labor na madagdagan ng kita sa kanila. Okay. Nadagdagan yung kita. Meron pa. Kung hindi Kapag-trabaho ako- sa DP. Oo. Kung hindi ako nagkakamali, meron pang isa pang project, dugsungan din. Yung po bang, tama po ba yung Ginyangan to Tagkawayan? Opo, tama po kayo Sir King, mayroon po tayong proyekto na ginagawa. Tulay din po ito, may tulay Isa rin din. po itong tulay na may haba na 640 meters. Magdudugtong naman po ito sa bayan ng
Ginyangan, mula sa barangay Balinarin papunta sa bayan ng Tagkawayan sa barangay Manato. So hindi Station. na sa dadaan sa National Highway, ano po? Opo, Hindi na hindi siya po. iikot. Malaki yung Mm. malilesen sa travel time. It would take 15 minutes from Ginyangan to Tagkawayan kapag natapos po ang nasabing So, proyekto. nasa estado na po ito, DE? Ngayon po yung tulay, mga 10% pa lang, 10% pa lang. maliit pa po ang nagagawa natin dito. So, of course, ito ay malaki rin ang magagastos ng national government dito. No, higit 1 billion din po ang Okay. estimated. Paano nyo naman monitor ng sabay-sabay yung mga ganyang kalalaking proyekto na talagang ginagawa nyo ngayon mapabilis para pakinabangan agad ng tao? Ayun po, tayo naman po sa tulong ng mga dati nating boss o mga dating district engineer katulad ng ating director engineer Tan at si dating DE Celi Plancia. Naturuan naman po tayo na mag-monitor ng maayos ng mga proyekto. Kumbaga, one at a time na ikutan natin ng mga proyekto na nalaman na nakakausap natin ang ating mga project engineer, ang ating mga kontraktor. Upang sa ganun, masiguro na nagagawa ng maayos ang lahat ng proyekto na ipinagkakatiwala sa atin ng national government sa inisyatiba na rin ng ating minamahal na doktor. Good. Congresswoman Kasi Dr. minsan, Helen Tan. kapag ka nagko-complain ang ating mga commuters, ang ating mga motorists sa DE, ang laging tinuturo ay ang may kagagawa ng pagkabalam, yung contractor mismo. Sila yung mag-explain. And vice versa, pagka ang contractor din naman. So kayo, minomonitor nyo talaga hanggat maaari mapabilis. Opo, sapagkat ang atin po namang Central Office ay merong isang services doon na tumatanggap ng mga reklamo mula sa public. Oo. Yun po ay ibinabato nila sa atin. Kami naman po sa distrito ay agad na gumagawa ng aksyon kung ano Na-call na man. ba ang atensyon nyo minsan ng central office na mayroong complaint na dumating doon? Opo. From time to time, meron po kami natatanggap na complaint from public. Mas pinakamarami po ang reklamo yung sa right of way. Sa right of way. Oo. Lagi naman gano'n. Kahit nga itong TR4, dyan din nagtagal sapagkat sa right of way. Since yung pong TR5 from Quezon to Bicol yan, TR5, of course, under mo pa po ang Calawag. Kumusta naman po itong project nito? Medyo matagal pa yata ito. Pero meron po ba itong TR5 na tinatawag? Sa ngayon po, wala pang nakakarating sa aming kaalaman na yung official Wala na papel na gagawin na ito. Ang nakarating pa lang, nakita pa lang po natin ng inyong likod personal yung TR4 na sinasabi yung mula dito sa Batangas. Santo Tomas, Santo Tomas. Batangas hanggang dito sa Barangay Mayaw. Actually, Sila kaya ako ang nabanggit yung TR5. Nasa long-term plan niya ng central office ng DPWH na yung TR5, yung Quezon to Bicol, lalo doon sa portion ng Dait. Opo. So wala pa po pala sapagkat bagay matagal-tagal. Wala pa akong official na Pero ang alam ko diyan, even na iba ng pamunuan, iba ng presidente, itutuloy po yan Ang tinatawag na TR5. Opo, sapagkat kung programa po naman ito ng national government at ito po ay nakikita nilang malaking impact talaga sa economy ng Pilipinas sa kabuuan. Okay. Bibilis po talagang travel ng mga sasakyan kung magagawa ang expressway mula Bicol region hanggang Manila ay napakalaking kabawasan sa travel time ng mga motorista. Maliban po ba sa mga kalsada, may mga minomonitor kayo na kinoconstruct ng mga school buildings, kahit nasa gitna tayo ng pandemya, meron pa bang ganyan, iba't iba pang mga structures? Sa ngayon po, dahil nga po naapektuhan ng pandemya at wala namang face-to-face class, Opo. ngayon pong 2021 wala pa po kaming releases patungkol sa pag-construct ng mga bagong school buildings. Pero sana sa plano meron. Hindi naman po natatapos kasi yung plano ng ating national government sa pag-construct. Pero sa ngayon, tigil muna, wala pang nare-release sa amin na para sa school building. Pero may mga ilan po tayong proyekto na mga buildings na ginagawa. Ito naman po yung sa initiative na rin po ng ating Congresswoman Dr. Helen Tan. Yun pong katulad po ng mga municipal hall, may ginagawa po tayo ongoing sa Plaridel, may public market sa Gumaca, merong hospital sa Tagkawayan, meron din pong hospital sa Ginyangan, merong school sa SLSU, yun po sa college, In Gumaca. SLSU Gumaca.
Yun po yung ating mga So, ginagawa sa ngayon. Hindi mawawalan ng trabaho ang mga kababayan natin Hindi, yung time dahil yung time tuloy-tuloy management yung niya, no? construction. Paano yung time management niya? Kaya nga naas natin kung paano nila Paano pala dinidivide, ikutan to every other day o ganun po? bibisit. Kami po, niyang sa amin sa DPWs, nabanggit ko nga kanina, train naman tayo. Kasi ang DPWs po kasi kami po, ang accomplishment namin, sinusukat dun sa sinasabing absorptive capacity at saka sa disbursement rate. Yun pong absorptive capacity na sinasabi, yung kakayanan ng aming opisina Opo. na maibid ng mabilis ang mga nakalaang proyekto para sa amin. Sapagkat kapag naibid po namin sa tama sa oras ang mga proyekto, ibig sabihin ma-implement din namin siya ng tama sa oras. Mm-mm. Then, kapag na-implement namin ng tama sa oras, makakapagbayad kami ng tama, matututukan namin yung mga kontraktor na makapagpagawa sila ng mas mabilis upang sa ganun, mabayaran namin sila. Doon susukatin naman yung disbursement rate ng aming tanggapan. Yung performance. Doon po nasusukat yung performance namin kasi sapagkat kung nakakapagbayad ng mabilis ang isang district office, ibig sabihin, nakakapagpagawa din kami ng mabilis ng aming mga proyekto. Pero of course, una yung feasibility study. Yun pong mga high impact na napag-usapan natin kanina, hindi po naman maririlisan yan ng mga kakulang pundo kung wala silang feasibility study. Yung feasibility study, gaano nagtatagal yan bago Ah, matapos? Ang feasibility study po ayon sa aming karanasan, less than 1 year natatapos po siya. At ito po ay nagagawa din sa tulong ng ating Congresswoman Dr. Helen Tan. Kasi kung wala pong mag-i-initiate na magawa ang ganitong feasibility study, hindi rin naman siya magpupursu. At bago matapos pa ang termino ng kongresista na doktora pa, ano-ano yung mga kinakailangan parang atas niya bilin sa inyo kahilingan na dapat natapusin? Ang prioridad po ng ating Congresswoman sa ngayon sa edukasyon, kanina lang po, idinagdag niya sa listahan na maisama, ay yung SLSU Alabat. Yun po, isa sa tinututukan niyang edukasyon. Lahat po halos ng mga university na nasa ating distrito ay napapagawa niya ng mga kinakailangan na building. Ma-pressure ba pagka ganyan ang mga partner natin na kongresista? Ma-pressure po sapagkat maikwento lang po, nung ako ay ma-appoint na OIC District Engineer, nagpasalamat po ako sa kanya through text. Ang sagot niya po sa akin ay, okay, try full time tayo. Doon pa lang. May pressure na. Doon It's pa not, lang. it's not Triple double, it's time. triple. Well, kasi alam kung bakit, siguro kung bakit nabanggit ni Dr. Ren, kitang-kita naman ni Dr. na siya ay bata pa. Napakalakas pa ng katawan at kaya niya binabanggit Kayang siguro. sumabay. Yeah, kasi pareho kayong bata pa, malalakas pa ang katawan. Yun ang advantage pag mga bata ang mga nanunungkulan. Oo, tama po kayo. Yun, kung mapapansin po natin, kapag may nagtatanong sa akin kung gano'n kasipag si Doktora, sabi ko sa kanila, ako mismo makapagpatunay kung gano'n kasipag sapagkat lagi kaming naaaya o naaakit sa mga gawain na may kaugnayan sa DPWH. Pati yata tourism, kasama pa kayo yung mga sa tourism. Opo, Yung mga ginagawang karsada sa mga tourist spot, kasama pa rin yata kayo dyan. opo, sapagkat ang DOT po ay mayroong at DPWH may convergence project. Ito po yung sinasabing DOT DPWH convergence project. Kung saan ipinagkatiwala po ng DOT yung mga pagpapagawa ng kalsada sa DPWH. Papunta sa kanilang mga tourist destination. Ire-reserva natin, Oo nga. partner, ang iba Sayang, natin marami mga pa sana tanong sa tayong gusto mga itanong. Mabilis ang susunod oras na eh. pagkakataon Oo. dahil tiyak na aabangan naman ng marami nating kababayan kung ano-ano pa DE ang magiging proyekto na i-implement po ng inyong opisina. Pansamantala, message po sa lahat ng ating mga motorista, hindi lang naman mga taga Quezon nagbe-benefit po ng mga daan na inyong minimintina, kundi lahat halos ng mga kababayan nating araw-araw, gabi-gabi dumadaan sa area na yan. Mensahe po para sa ating mga tagapanood sa oras na ito. Una po, ako ay nagpapasalamat po sa kay Sir King at kay Ma'am Silly na maimbitahan dito sa Stand Up Balikatan. Mensahe lamang po sa aming mga kababayan sa nasasakupan ng ika-4 na distrito ng Quezon. Dahil po kami ang ahensya na nangunguna sa pagpasaayos ng ating kalsada, panawagan po natin sa ating mga motorista na palagi mag-ingat, sundin lang po ang ating mga panuntunan sa ating mga lansangan. Muli po, isang magandang umaga. Salamat po sa ating lahat. Amin po ang karangalan. Thank Kami you. po ang magpapasalamat, DE Florido. At syempre, dahil pinahalagan niyo ang ating palatuntunan, higit po nagpapasalamat sa ngalan Simple.
ni Congresswoman Dr. Helen Tan. Magkakape na kayo habang kami pinapanood sa programang ito. Sa araw-araw, DE. Salamat Salamat. po ha. Salamat Maraming po. salamat po. Salamat po. Salamat, sir. Ang hirap siguro partner na maging DE ka. Yung inanyero ka nga lang, ang hirap Pero na. tingin ko kay Di, minamani-Manila niya, kaya-kaya niya kasi magagaling yung mga nao sa kanya. Napamanahan ang galing. At saka kung dahil kayang-kaya, sinusuportahan siya ng mga office Isa pa mates yun. niya, ng mga subordinates niya, plus yung support ng local government unit, kasama ng rin yun. community, kasi sila naman yung una talagang makikinabang ng mga Oo. proyekto. Pagka nagsama-sama, madali lang yung gawain kahit naman Yeah, alam natin exactly, napakahirap. oo. Yung magkwenta ka nga lang ng sukat Iba yung Ay, sinasabi niya kanina. Alam mo naman ng mga engineer kahit tulog imik pa ng imik ng numero. Oo, Ganyan sila kasi papakinggan ko yan puro minsan. numero lagi. Thank you, Mathematician. Di, ha? Thank you. Salamat, Salamat po din ng po marami. sa Stand Up Balikatan. Thank you. At syempre mga kababayan, kagaya po ng dati, kung naghahanap po kayo ng mga magagandang kasuotan, kinakailangan nyo, gagamitin nyo para sa mga okasyong mga mahalagang inyo pong dadaluhan, dyan lang kayo magpunta. Huwag na kung saan-saan pa. Sa second floor ng Pacific Mall Lucena, hanapin po ang Clanton's Fashion Boutique, pagmumayari ng mabait at kababayan natin si Miss Gigi Mendelebar Clanton. Again, Clanton's Fashion Boutique. At kagaya ng dati, mag-iiwan po kami ng mga mahalagang salita na magiging gabay natin sa ating araw-araw na paggawa, kagaya ng madali mong maalala ang mga taong tumulong sa iyo sa simula lamang. Pero ang mahirap, kalimutan ay yung mga tumulong sa iyo hanggang sa matapos ang laban. At dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng ating palatuntunan. Ako po, si Celine Tutor. At ako naman po si King Formaran para sa programang Stand Up! Balikatan para sa sulong Quezon. Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stand Up Balikatan. Stand Up Balikatan para sa sulong Quezon. Serbisyong tunay at natural.